Babayaan ba natin pati anak natin mapahamak din? I will not allow one mistake. Giniit ni Moy kay Kelvin na ang gusto niya ay ipagmalaki din siya ng tatay niya at gusto rin niyang may marating siya para manghinayang yung totoong nanay at tatay niya. Agad namang tinanong ni Kelvin kung papaano malalaman ng mga magulang ni Moy kung sino siya at agad namang sinaad ng binata na alam nila kung saan siya tinapon. Habang sinumbat naman ni Grace kay Mang Estong na sobra na namang pinagbuhatan na naman niya ng kamay si Moy, na agad niyang sinumbat na hindi nadadala ang binata, pero pilit na pinapaintindi ni Grace na sinusubukan naman ni Moy ang lahat na wala silang kaalam-alam na naririnig sila ng binata sa mga sandaling yan. Pasigaw pang sinabi ni Mang Estong na kung alam lang niya na ganun ang binata, ay hindi na nila sana kinupkup dahil siya ang malas sa buhay nila na pati sila ay nadadamay sa lahat ng kapalpakan niya. Dahil sa mga narinig ni Moy ay nagigil ito sa sama ng loob niya sa tatay niya sa mga sandaling yan. Kinabukasan ay agad siyang lumaya sa bahay nila kung saan napadpad siya sa Montesilio na dito ang baluarte ng mga sagrado. Sinubukan niyang mag-apply na pwede niyang pagtrabahuhan pero walang tumanggap sa binata. Gumaan naman ang pakiramdam ni Grace nang sagutin ni Moy ang tawag niya kinagabihan na agad niyang tinanong kung anong nangyayari sa kanya. Nagpalusot naman ang binata na ayos lang siya at may trabaho na siya at stay-in pa, na sakto namang nasa likod ni Grace si Mang Estong. Sinaad pa ni Moy na pinatira siya ng boss niya sa bahay niya pero ang totoo ay wala siyang matulugan. Sa gabing yan na sinaad pa niya ang houseboy ang trabaho niya. Sinita naman siya ni Grace lalo't kilala niya ang binata kung hindi siya nagsasabi ng totoo na niloko pa niyang masama ang nagsisinungaling dahil tatamaan siya ng kidlat. Giniit pa nitong umuwi na ang binata sa kanila lalo't okay na ang tatay nila dahil nahimasmasan na ito na hindi niya alam na nakikinig din si Mang Estong sa mga sandaling yan pero hindi lang siya kumikibo. Sabay sinaad pa ni Grace na nag-aalala din ang tatay niya kay Moy pero sinabihan naman ng binata na mag-ingat ang ate niya sa kidlat dahil alam niyang nagsisinungaling din siya kaya sinabihan na lang siya ng ate niya na umuwi na siya sa kanila. Pinaliwanag naman ni Moy na hindi na muna siya uuwi dahil mas mabuting malayo siya sa kanila kesa lagi silang nag-aaway na mag-ama dahil sa kanya. Sabay nanindigan siyang babawi siya sa kanila na gagawin niya ang lahat para makaangat sila sa buhay. Dahil walang matuluyan ang binata ay sa simbahan muna siya nagpalipas ng gabi. Habang naglalakad siya ay nakita niya yung malaking billboard ni Governor Rafael Sagrado kaya tinitignan niya ito habang naglalakad kaya hindi niya napansin yung isang kotse na paparating kaya nabangga ito. Agad bumaba si Grace sa sports car niya na galit niyang sinabihan si Moy na hindi kasi siya tumitingin sa dinadaanan niya na sinumbat naman ng binata na hindi man lang siya magsusorry. Pero agad namang sinabihan ni Gray na huwag siyang magdrama dahil okay naman siya na sinabihan pa niyang modus niya yun para sa pera. Sinumbat naman ni Moy na siya na nga ang nabundol ay siya pa ang may kasalanan. Agad bumalik si Gray sa sports car niya at sinabihan niya si Moy na huwag na siyang humarang sa daanan niya. Agad kinuha ni Moy yung cellphone niya, sabay vinidyo niya si Gray na nasa gasahan siya pero tatakasan siya, kaya naggalit ang binata na agad niyang sinuntok na dahilan na dumugo ang bunganga nito kaya agad namang naalala ni Gray ang pagkamatay ni Roland kaya napatunganga ito. Nang may dumating na mga pulis ay agad nilang inareglo nang makita nila yung driver's license ni Gray na anak ni Governor Rafael Sagrado at inabutan din niya ng perang isang pulis kaya agad silang pinagkamay sabay umalis na ang mga ito.
Nang makaalis na ang mga pulis ay agad namang aalis na sana si Gray pero biglang nawalan ng malay si Moy kaya nag-alala din siya na agad niyang dinala sa hospital. Giniit naman ni Dr. Harvey na walang head injury si Moy pero over-fatigue ang binata at wala din siyang kain kaya nahimatay ito. Sakto namang nagkamalay na si Moy kaya agad siyang tumayo at aalis na sana nang hinabol siya ni Gray at tinanong niya kung saan siya pupunta na agad namang sinabi ni Moy na hindi din niya alam, sabay nagpasalamat siya dahil dinala siya ni Gray sa hospital na sinubukang alukin ng binata na kakain sila pero nagpakipot pa si Moy na bumigay din ito. Dinala siya ng binata sa isang mamahaling restaurant na nagkasundo naman ang dalawa lalo't mabait din si Gray sa mga sandaling yan na hiniling niyang burahin ni Moy yung video na kinuha nito. Nang tinawag ni Gray yung isang waiter ay nalaman ni Moy na anak siya ni Governor Sagrado na niloko niya ang binata na pareho silang takot sa mga tatay nila kaya pinapaboran niya yung video nito. Habang pinuntahan naman ni Governor Rafael ang isang location ng project niya dahil sa daming pinapaayos niya at nang papaalis na sana sila ay may paparating na nakamotorsiklo na 2 lalaki kaya agad naghanda ang mga gwardya nito pero sinaad nilang may specialty silang i-deliver mula kay Mr. Cheng na tikoy ang nasa ibabaw pero pera ang laman ng ibang box nito. Nagawa pang bigyan ni Rafael ng suhol ang 2 lalaki na nagbigay ng pera sa kanya. Kinagabihan naman nang makauwi na si Governor Rafael ay sakto namang dumating si Gray. Masayang binalita ng binata na makikikumpit siya na agad namang sinabi ni Rafael na pinagpraktisan niya ng racing skills niya yung binangga nito na tinext mismo ni Dr. Harvey na kahit nakiusap ang binata na wag niyang sabihin sa daddy niya. Pinaliwanag ni Gray na aksidente ang nangyari at inareglo na din niya at binigyan din niya ng trabaho yung nabangga niya, sabay humingi siya ng sorry sa dad nito at nangako siyang mag-iingat na siya at hindi na yun mauulit na agad namang sinabihan ni Rafael na itigil na niya ang racing na agad namang umangal si Gray kaya agad namang sinaad ng dad niya na hihintayin pa ba niyang mamatay siya o siya mismo ang makapatay na hindi alam ni Rafael na may napatay na ang anak niya dahil sa fraternity nila. Habang makikita na ng isang matanda ang bangkay ni Roland sa gitna ng kagubatan, kaya aalingasaw na ang krimeng nagawa ni Gray at papaano ito pagtatakpan ng pamilya Sagrado. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.